lakas sa atin. Praise God. So sa umagang ito, mga kapatid, ito po ang ating mensahe. Trust God in every season of your life. So tayo po ay mayroong dumadaan sa iba-ibang kapanahunan ng ating buhay. Hindi maiwasan yung mga season na dumarating. Ngayon ay nasa season tayo na tag-init eh. After noon ay matatapos din ang tag-init, tag-ulan naman eh. Diba? Ang iba ay makita natin na reklamo, ang init naman, sobrang init. Pero pag bumagyo naman, bakit ganito? Diba? Puro ulan naman, sobrang lamig. Pero anumang sitwasyon sa ating buhay, mga kapatid, na meron tayong dinadaanan, ay naroon na kailangan po ay tayo po ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kasi in every season ng buhay natin, alam natin na mayroon tayong Diyos na buhay na nandyan, na nakasubaybay sa atin, at kaya walang oras na tayo po ay kanyang iniwanan. Praise God. Sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Praise God. So ganyan po ang pag-ibig ng ating Diyos para sa atin. Sabi doon, the Lord's never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yan. Sa Tagalog po, sabi, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Praise God. So ito po yung ating Diyos na pag pinaglilingkuran, na kailanman ay hindi nagbago. Dakila ang pag-ibig, ang habag ng Diyos sa bawat sa atin, at kailanman ay hindi po ito nagbago. Diba? Sa bawat araw ng ating buhay, ramdam natin na nakasama po natin ng Diyos. Amen. At bawat araw, mga kapatid, ay laging sariwa ang kanyang biyaya. Diba? Bawat araw ay nakita natin na panibagong umaga, panibagong pag-asa ang binibigay ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sa bawat araw ng buhay natin, mga kapatid, ay dapat natin siyang pasalamatan, papurihan, dahil nakita po natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen? Kaya kung titignan po natin, yung mayroon ka pang lakas, mayroon ka pang buhay na binigay ng Panginoon, di ba? Ito yung isang malaking biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Praise God. Bagamat ay may mga pagkakataon sa buhay natin, may mga sitwasyon na dinadaanan, may mga problema, may mga kabigatan, kasama po sa, di ba? Kasama sa buhay ito eh. Part na ng buhay ng tao ito, mga kapatid. Yung mga bagay na dumadating sa atin. So, sino po yung wala ng problema? Ito yung mga nandun na sa sementeryo, na wala ng problema eh. Rest in peace na. Pero, bagamat may mga season sa buhay natin na dumarating, pasalamatan pa rin natin, mga kapatid. Dahil in every season na dumating sa buhay natin, nandiyan ng Diyos. Amen? At nakita po natin na kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan. So sa season natin, mga kapatid, ay ito po ay talagang di ba, tinakda ng Diyos eh. Di ba? Hindi naman gaya ng bawat araw eh. Di ba?
may umaga, sisikat ang araw sa umaga, pero pagsapit ng hapon, ito ay malulubog din eh. At ah, darating naman yung kadiliman. Pero after ng mga kapatid, sisikat muli ang bagong araw. Amen? Bagong umaga sa atin. So God ordained the seasons. Ang Diyos po ang nagtadhana ng bawat panahon, di ba, sa mundong ito eh. Siya po ang may likha ng langit at lupa. Siya po ang nakakaalam ng bawat bagay sa mundong ito eh. Hindi nagkataon na misan mainit, misan malamig, misan may bagyo, 'di ba? Sa ibang panahon ay nag-i-snow. So ito po ay parte doon sa mga sa tinakda talaga ng Panginoon eh. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 28, Genesis chapter 8 verse 22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Sa Tagalog, sabi po, hanggat narito't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Praise God. So ito po mga kapatid, ang covenant ng Panginoon kay Noah matapos gunawin ang mundo. Sabi niya na kailanman ay hindi ko na gugunawin ang mundo muli sa pamagitan ng baha. Na ang mundong ito ay maharanas ng habang nandito ang mundo ay ito yung mga panahon, mga kapatid, na darating sa atin. Mayroong panahon na tagtanim at darating din yung time na tag-ani, di ba? At mayroong tag-ulan, pero mayroong ding tag-init. May taglamig at may tag-araw. At ito po mga kapatid ay naranasan ng mundo eh. At makita po natin, yung mga farmers, may time po ng season na sila po ay nagtatanim eh. Alam nila yung season na magandang magpunla, magtanim. At doon nila ginagawa ito mga kapatid. At dahil sa magandang panahon, pagkakataon mga kapatid, ay isang araw sila po ay aani. Praise God. So, ganun din po sa ating mga kapatid. Di ba, kagaya ng farmers, isang magandang masaganang ani, di ba, na dahil alam nila na ito yung perfect timing na binigay sa kanila. At umaayon ang panahon, ang kalikasan, di ba, doon sa mga tinatangkilik nila mga kapatid, di ba, sa masaganang ani. Praise God. At hindi nagkamali, di ba, bagamat minsan may mga climate change na eh. Pero as in mga kapatid na alam ng Diyos kung paano uminog ang mundo, di ba, at on right time, makita po natin ang farmers ay sila po ay mag-aani. So, ganun din po sa ating mga kapatid. May perfect time ang Panginoon. Amen? Sadyang dumadating po tayo sa mga iba't ibang kapanahunan, iba't ibang sitwasyon, pero on perfect time mga kapatid, makita po natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 74, verse 16 to 17, the day is yours and yours also the night. You established the sun and moon. It was you who set all the boundaries of the earth. You made both summer and winter. So nakita po natin ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? So alam niya mga kapatid, at ito po ay dinisenyo ng Diyos eh, na kung bakit dumarating ang mga panahon nito sa ating mundo eh.
Di ba kung titignan po natin ay merong season sa mundo eh. Dumarating yung springtime, may winter. Di ba pag springtime, ito yung, di ba yung nakita natin, mabunga yung mga halaman eh. Pero pag winter na, di ba talagang tagtuyot, taglamig eh, na yung mga puno ay medyo nawala na yung mga dahon dahil nag-winter. Pero darating ang summer mga kapatid at muli itong usbong. Amen. At darating yung autumn. So sa ibang bansa ay naranasan yan. At napalad nga tayo mga kapatid dahil may parte ng mundo na hindi sumisikat ang araw. Diba? Kaya pagdating nila dito ay sabik na sila sa araw. Pero tayo mga kapatid ay, amen, bagamat walang snow, pero meron tayong araw eh. Diba? Kaya pasalamatan natin ng Diyos, diba Lord, na ito yung maganda sa katawan natin eh. At sa atin mga kapatid, may tinatawag na may hot and dry season eh. Diba? Dumadaan tayo sa hot and dry season, after nun yung rainy days eh. Diba? Problema na naman susunod ay yung baha. Ayun, problema yung init. Baha susunod ay medyo malamig-lamig na eh. So, ibig sabihin, yung panahon ay nagbabago. Diba, sabi nga, weather lang eh. Kaya may panahon sa buhay natin, mga kapatid. May panahon sa buhay natin na dumadaan talaga sa season eh. Diba? Iba-ibang season ng life natin. Pero ang mabuti, mga kapatid, na dapat nating tandaan, God is present in every season. Amen? So nakita po natin na sa bawat kapanahunan ay nandiyan ng Diyos eh. Amen? May mga pinagdadaanan na hindi naman lahat ng araw ay sagana eh. Dumarating yung time na yung dry season talaga eh. Medyo, sabi nga, dumadaan yung panahon na www.com eh. Panahon na walang-wala eh. Pero after ng mga kapatid, amen, darating na yung kasaganaan mga kapatid. Praise God. Pero sa panahon na yung mga kapatid ay hindi po tayo pinabayaan ng ating Diyos. Amen. So nandyan ang provision ng ating Panginoon. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under the heaven. So there is may question mga kapatid, mayroon season sa buhay natin na minsan nagtatanong tayo bakit dumadating yung mga bagay na yon. Amen? At may panahon na tagtuyo talaga na kung saan ay diba, sa panahon ng tagtuyot ay talagang ang mga halaman ay tuyong-tuyo eh. Walang halos walang mabuhay na halaman. Pero sabi ng Banal na Sulatan, pero kapag ang puno ay natanim sa tabi ng ilog, amen, at anumang sitwasyon, anumang season niya mga kapatid, mananagana. Amen. Kaya doon sa panahon mga kapatid na winter, na nagyeyelo, yung puno na tila isipin mo ay patay na eh dahil sobrang lamig. Ang kanyang mga dahon ay halos di ba? Magyelo na eh. Pero sa panahon ng taglamig, ang kanyang ugat mga kapatid ay mas lumalalim mga kapatid. Amen. Kaya mas nananariwa. So, hindi natin nakita mga kapatid, pero ito po ay umuusbong. Praise God. So, ganun din sa tag-init mga kapatid. In every season, makita po natin na ang puno na nakatanim sa tabi ng ilog ay nananariwa. Bagamat tag-init, pero makita po natin, ito po ay hindi nalalanta.
Dahil ang ugat nito mga kapatid ay amen, ay di ba, dahil sa ilog, dahil sa tubig mga kapatid sa ilalim, ito yung nagsusupply sa kanya na para ito po ay manariwa. Praise God. Kaya makikita po natin in everything there's a season na sadyang minsan may mga panahon na dumarating, pero ito ang mga bagay nito mga kapatid ay mayroong mga purpose ang ating Panginoon eh. Amen. So sadyang dumarating mga kapatid yung kapanahon na ito, pero makita po natin in every season, God is present. Amen. At God uses season to reveal His goodness. So ito po mga kapatid yung panahon na kung saan ay makikita po natin yung makapangyarihang pagkilos ng ating Panginoon. Praise God. So natandaan po natin sa book of Exodus na kung saan ay ang mga taga-Israelite mga kapatid ay naglalakbay doon sa ilang sa mga doon sa disyerto mga kapatid. So sa kahabaan ng kanilang paglalakbay, sila po ay nauhaw at sinisi nila ang Diyos. Sabi nila kay Moses, dinala mo ba kami dito upang mamatay ng uhaw, ng gutom? Dahil talagang disyerto, wala kang makikita eh. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka doon sa isang lugar kung saan nandun yung isang bato at doon ay hampasin mo ng iyong tungkod. Ano nangyari mga kapatid? Nung hinampas ni Moses yung bato, dumaloy ang masaganang tubig. Praise God. So sa pagkakataong ito mga kapatid ay nakita po natin, ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Amen. Doon sa sitwasyon mga kapatid na tila wala ka nang nakikita, tila wala ka nang magagawa, tila wala ka nang maasahan, makita mo ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Amen. So mayroon siyang kapagaanan na hindi natin nakikita. Pero nandun pa kapatid na bagamat hindi natin nakikita, ang Diyos po ay kumikilos. Amen. Kaya minsan sa sitwasyon natin mga kapatid, pinaparanas ng Diyos upang doon natin makita ang kanyang kapangyarihan mga kapatid. Kung paano siya magpo-provide, di ba, sa kanyang kaparaanan eh. Di ba, ang inisip natin na kung ikaw ay kapos na, di ba, wala ka ng may sitwasyon na mapuputulan ka na ng kuryente, wala kang mahugot eh. Amen. At wala ka na halos mabili ng pambili ng pagkain. Ang iniisip mong solusyon, si Bombay. Sabi nga, naku ba, wala na si Bombay, patay na eh. So, mayroong kaparaanan mga kapatid. Praise God. So, dito mga kapatid, makikita mo kung paano ang Diyos ay kikilos mga kapatid. Magpo-provide. Amen. Ito po yung karanasan namin na nung kami ay nagsimula pa sa ministry, na may time na talagang hindi namin alam kung saan kukunin ang aming maging ang pang-tuition ng aming mga anak, pagkain namin, bagamat, nandiyan pala dati sila, sister Ana eh. May mga borders pa kami na hindi namin alam kung kailan, paano nilang kain. Pero, sila, Mother Mardik, amen. Pero tignan mo ang katawan ni Brother Mardik, di ba? Hindi pinabayaan ng Panginoon. Nakagraduate sila dahil sa biyaya ng Diyos eh. Di ba? Hindi mo alam kung paano mapatid nangyari. Kaya kung sa testimony ni Sister Janine, paano ka nakapag-graduate? Anong trabaho ng papa mo, mama mo? Hindi maniwala doon sa mga testimony. Di ba? Pero ito yung kaparaanan ng Diyos eh.
Amen. Na kung paano ang Diyos ay kikilos sa time na, si season mga kapatid, na wala ka nang masusulungan eh. Praise God. Kaya ang kailangan lang mga kapatid ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi sa Jeremiah chapter 5 verse 24, they do not say to themselves, let us fear the Lord our God, who gives autumn and spring rains in season, who assure us the regular weeks of harvest. Amen. So, bagamat mga kapatid ay may mga season na pinagdadaanan mga kapatid, praise God, pero sigurado tayo mga kapatid, in time of harvest, tayo po ay mag-aani. Amen? Praise God. At sadyang makita po natin na ang Diyos po ay hindi nagpabaya. Ang sabi ni King David, ako'y naging bata at kayo'y matanda na, hindi ko nakita ang mga taong matuwid na namalimos ng tinapay. Amen. So, hindi pinabayaan ng Diyos. At kaya nga ang mga taga-Israel, mga kapatid, umaasa sila sa unang ulan at huling ulan eh. 'Di ba? Ang provision ng Lord, mga kapatid, hindi nagbabago ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. So nakita po natin na sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang, mula nung lumabas sila sa Ehipto, ang sabi ng mga kapatid, sila po ay lumabas na may dalang kayamanan. Sila po ay pinagpala. At ang sabi mga kapatid na hindi napudpod ang kanilang sandalya sa kanilang paglalakbay. At kailanman ay hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sa ating mga kapatid, aangkinin po natin sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Amen? So na doon ay hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Praise God. Yan. God's faithfulness is constant in every season. Amen. Hindi nagbabago mga kapatid. Mayroon bang nagutom dito, for example, ng panahon ng COVID-19 eh. Di ba na halos ay hindi mo alam paano ka kukuha ng pagkain. Bawal magtrabaho, bawal lumabas. Pero, di ba, nakita po natin ang kanyang maanak ay hindi pinabayaan. Praise God. At siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kaya ito yung ating verse, Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, ang Diyos, mga kapatid, na ating pinagilingkuhan, ay hindi nagbabago mga kapatid. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kung siya po ay gumagawa ng mga himalang bagay, nung kapanahunan mga kapatid ng mga taga-Israel, nung kapanahunan mga kapatid na siya po ay nagkatawang tao na gumawa ng mga miracle, nagpagaling. So ngayon mga kapatid, sa ating kapanahunan, ay makita ang Diyos na buhay natin pinaglingkuhan ay hindi nagbabago. Amen. Siya pa rin ang Diyos na gumawa ng himala noon at patuloy na gumagawa ng mga mahimalang bagay sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Kaya makikita po natin, God's faithfulness is constant in every season. Amen. Anumang sitwasyon sa buhay natin, anumang kapanahunan na dumaan sa buhay natin, ay nanatili siya, mga kapatid, na tapat. Amen. Kailanman ay hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Praise God. Kaya minsan, dumarating mga kapatid, sa dry season, so trust God in the dry season of life. Diba? We need to trust God. Pagtiwalaan po natin ang Diyos, minsan dumarating tayo sa dry season ng buhay natin. Amen. So, ano po yung mga dry season na yon? Maring
may sitwasyon sa buhay natin na tayo po ay naapektuhan ng mga crisis, sitwasyon na halos yung mga bagay na inaasahan mo ay medyo nawala o medyo may delay. Pero asahan po natin mga kapatid na in every season na yan ay nandyan ng Diyos, hindi tayo pinabayaan. Amen? Kaya nga, naniniwala po tayo. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen. So lahat ng mga bagay na nangyayari ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, doon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, minsan ay dumadaan sa buhay natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan, pero ito'y pala yung paraan ng Diyos para tayo ay patuloy na tumatag. Amen. Para tumibay at hinahanda tayo ng Diyos para sa isang magandang plano niya sa buhay natin. Praise God. Kaya nga sabi ay, you have turned my mourning into joy dancing. You have taken away my clothes of mourning, clothes me with joy. Praise God. So hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, nandun ka sa panahon na pagdadalamhati, puro pag-iyak. Amen. So darating din naman, mga kapatid, na yung time, mga kapatid, na kasiyahan sa buhay natin. Amen. So literally, nakita ko sa aking kapatid na si Obet, may panahon na puro iyak siya, mga kapatid. Puro daing. Di ba, sa kanyang naramdaman, mga kapatid, talagang makita mo na wala kang magawa. Di ba, pag siya'y dumadaing, kundi manalangin na lang eh. Hindi namin alam ang gagawin. Ginawa na ang lahat, may doktor, may gamot, pero walang magagawa eh. Puro pag-iyak, mga kapatid. Pero nagulat ako, mga kapatid, kaninang umaga, nagti-TikTok na. Literally, di ba? Dahil, grabe, pinalakas siya ng Panginoon eh. Amen. Kaya makita mo natin, dumadaan lang sa buwan. Amen. Dumadaan lang eh. Amen. At ibabalik tayo ng Panginoon sa dating kalagayan natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay nasa panahon ngayon na ikaw ay nagtatanong, Lord, bakit nangyari mga bagay ito? Bakit may mga delays na dumarating? Praise God. So, sa mga panahon na yan, mga kapatid, kasama mo ang Diyos. Amen. At kailanman ay hindi kanya pababayaan. Praise God. Nakita po natin sa panahon ni Joseph, sa panahon na siya po ay dumating sa dry season ng kanyang buhay, panahon na siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid, panahon na siya ay nakulong, pero dumating yung time, mga kapatid, na ito pala ay gagamitin ng Panginoon para siya ay mapalapit sa Panginoon. Isang araw, siya ay naging kanang kamay ng Panginoon at siya ang ginamit upang maraming tao ang maligtas doon sa nakaambang malaking tagutom na mga ganap eh. So nakita po natin during sa dry season, mga kapatid, na natiling matatag si Joseph, mga kapatid. At isang araw, mga kapatid, sa season na yan ay dumating din ang good season sa buhay niya, mga kapatid. Amen. Kaya sa buhay natin, maring na doon ka sa dry season, pero tayo po ay dinadala ng Panginoon doon sa good season ng ating buhay. Amen. Palakpakan po natin, mga kapatid. At huwag mo natin kalimutan, pasalamatan ng ating Panginoon, mga kapatid. Recognizing God's faithfulness in the good season. Di ba? After na maranasan po natin ito, mga kapatid, huwag nating kalimutan ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Pasalamatan po natin siya, mga kapatid, at
ibigay ang mataas na pagpupuri. Amen. So ma-recognize natin na mayroon palang isang Diyos na makapangyarihan na hindi nagpapaya sa atin. Amen. Kaya nga doon sa kalagayan natin, lilinguin natin kung paano ang Diyos ay kumilos, mga kapatid. Praise God. Kagaya ng sinabi, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant with which He swore to your fathers as it is this day." Amen. So wag po natin kalimutan, sa panahon na tayo po ay pinagpala na ng Diyos, sa panahon na tayo ay pinanagalan ng Diyos, na siya po ang nagbigay ng lahat ng ito, mga kapatid. Amen. So the source of everything, doon sa mga dinaanan natin, mga kapatid, na ikaw ngayon ay nasa season na ng kasaganahan. Amen. So, huwag natin kalilimutan ang Diyos na ating nagbigay sa atin ng lahat ng itong, mga kapatid. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Kaya mabuti ang Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay. Sadyang dumagating sa seasons, amen, panahon na dumaan tayo sa dry season, pero pagkatapos ng dry season, mga kapatid, maranasan natin, mga kapatid, yung good season ng buhay natin, mga kapatid. Amen? So remember, God's faithfulness is constant in every season. Hindi nagbago ang Diyos. Anumang sitwasyon na dinaanan natin, siya pa rin yung Diyos na ating pinaglingkuhan na kailanman na hindi nagpabaya sa iyo. At kailangan lang, you need to trust God in the dry season of life. Kailangan yung pagtitiwala natin, mga kapatid. At pagkatapos ng, mga kapatid, doon sa tagumpay, ay wag natin kalilimutan ang Diyos na buhay na nagpala sa atin, na hindi nagpabaya sa atin. Praise God. Kaya sa bawat araw ng buhay natin, mga kapatid, alalahanin po natin palagi ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na siya na hindi pinagkait ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak para sa atin, mga kapatid. Doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang maranasan natin ang buhay na masagana. Amen. So, wag natin kalimutan ang ating Diyos na buhay na kailanman na hindi natulog man o naidlip, at nandiyan palagi, mga kapatid, nakikita ang bawat sitwasyon sa buhay natin. Amen? Praise God. Kaya nga sa ating buhay, in every season, kailangan lang magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Praise God. So trust God in every season of your life. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Trust God in every season of your life. Amen. So nakita po natin, anumang sitwasyon ay nandiyan ang ating Panginoon. Amen. Kailangan lang magtiwala po tayo sa Kanya. Hallelujah. So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise God. At ating papurihan ang ating Diyos. Hallelujah. Nakikita ng ating Panginoon anumang sitwasyon na dinadaanan mo sa maos na ito. Anumang problema, anumang kabigatan. Pero huwag mo kalimutan na kailanman ay hindi siya nagpabaya sa iyo. Hallelujah. Siya ay patuloy na kumikilos doon sa paraan na hindi mo alam. Sa panahon na hindi mo alam ang pupuntahan, hindi mo alam ang gagawin, praise God, nandiyan siya upang